So yun, magandang gabi sa bawat isa. Dito pa rin tayo sa Kawikaan chapter 4. Ating binasa nung nakaraan. Umpisahan ulit natin. Dito tayo sa verse 10. So yun, simulan na natin. Makinig ka, aking anak. Payo ko ay tanggapin, lalawig ang iyong buhay. Maraming taon ang bibilangin. Ika'y pinapatnubayan ko sa daan ng karunungan. Itinuro ko sa iyo ang daan ng katwiran. Hindi ka matatalisod sa lahat ng iyong hakbang. Magmabilis man ng lakad, ay hindi ka mabubuwal. Panghawakan mo nga ito at huwag pabayaan. Ito ay ingatan mo pagkat siya'y iyong buhay. Ang daan ng masama ay huwag mong lalakaran at ang buhay ng masama huwag mo ngang tutularan. Kasama ay iwasan mo, ni huwag lalapitan. Bagkus nga'y talikuran mo, tuntunin ang tamang daan, sila'y hindi makatulog kapag di nakagawa ng masama at hindi matahimik kapag nasa'y hindi nagawa. Ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan, ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. Ngunit ang daan ng matuwid parang bukang liwayway. Tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ang daan ng masamay pusikit na kadiliman, ni hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Aking anak, salita ko'y pakinggan mong mabuti, pakinig mo ay ikiling sa akin sinasabi. Huwag itong pabayaan, mawala sa paningin, sa puso ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat, kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatan mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa bibig ang salitang mahalay, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa kasamaan, sa lahat ng kasamaan. So yun, ito ay nabasa ko na nung nakaraan pa. So yun, binalikan ko lang. At ang natutunan ko dito ulit ay itong verse 23 ng Kawikaan chapter 4. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. So pangingatan natin ang puso natin at ang ating damdamin, sapagkat ito ay yung bukal ng buhay. So yun, ilayo natin ang ating puso sa kabigatan. At dito sa verse 25, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. So yun, lagi kang tumingin sa magandang kinabukasan na nakalaan para sa iyo. At yun, tinuturo dito na patuloy na tumanaw sa magandang kinabukasan na nakalaan para sa atin, na ipinagkaloob ng Panginoon. Yun, puso'y ingatan mong mabuti, pagkat siyang bukal ng buhay na iyong na tinataglay mo. So yun, yun lang ang
na natutunan dito sa verse na to. Yun, huwag maging mapagtanim ng galit sa kapwa. Huwag punuin ng sama ng loob ang damdamin at ang puso. At yun lamang, at maraming salamat and God bless.